Praise God na nandito tayo. Amen. And I can say na grace and peace of God be with us all. At ang nasa online, stay tuned. Sabayan niyo kami, but we pray na hindi lamang tayo sa online magkarinigan, kung hindi one day magsama-sama tayo magpuri para sa Panginoon. At kung naglalakad pa, please pakidalian na lang para maumpisahan talaga natin. Kasi mas maganda yung naumpisahan talaga natin. Mag-umpisa sa praise and worship, sa opening prayer, kahit sa opening prayer. Yung kumbaga, wala pang umpisa ay nandito na. Kung late ka ng 3 minutes, kaya mo maging early ng 3 minutes. Diba? So, ngayon, dadako na tayo sa ating first reading na matatagpuan sa Leviticus chapter 22, verses 1 through 16. Salitan tayo. Ready na ba ang lahat? Amen. Praise God. Okay. Ang mahandog sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, 2. Sabihin ito sa mga taga-Israel, ang sino man sa inyo at sa mga lalaki, huwag ninyong napagtamanin ang banal kong pangalan. Galang ninyong handog mo rin handog sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Sabihin mo sa kanila, mula ngayon ay sa susunod pang mga henerasyon, kung may itinuturing na marumi sa inyong lahi, na lalapit sa mga banal na handog na itinalaga ng mga Israelita sa kanilang Panginoon, hindi na siya makapaglilingkod pabilang pari. Ako ang Panginoon. 4. Walang sino man sa inyo maaaring kumain ng handog kung siya ay may malubhang sakit sa balat, o may sakit sa ulo, o nakahipo ng anumang bagay na marumi. O nakahipo ng hayop o taong marumi. 6. Kapag lumubog na ang araw, maituturing niya siyang malinis at saka pa lang siya makakakain ng mga banal na handog na pagkain niya bilang pari. 8. Hindi kayo dapat kumain ng anumang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa kayo. Dahil kapag ginawa ninyo ito, kayo ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala at mamatay dahil sa paglabag sa mga ito. Ako ang Panginoon at binubukod ko kayo para maging banal. 10. Kayo mga pari at ang inyong sambayanan para makakain ang bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain ito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Ngunit maaaring kumain ang inyong aliping binili o pinanganak sa tahanan ninyo. 12. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Ngunit kung siya ay byuda o hiwalay sa kanyang asawa at wala silang anak, at muli siyang tumira sa kanyang ama, siya ay maaaring kumain ng pagkain tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyong 14. Pero kung hindi asang pangyayari ng ikaw na katoy na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ng kanyang kinain at dagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, huwag ninyong bumisan ang mga banal na handog na inihahandog ng mga Israelita sa Panginoon. 16, sabay-sabay tayo. Para sa inyong pagkain ito, hindi kayo magkasala at ilang wala kayong pananagutan sa amin. Ako ang Panginoon magtalaga sa inyo. Amen, Panginoon. Salamat, Panginoon, ang patuloy na magdadagdag ng pagbabasa sa kanyang banal na salita. Amen. Let us pray. Father God, maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, sa kalakasan. Maraming salamat, O Lord God, na ipinagkaloob mo sa amin ang iyong pagmamahal, O Lord God, na kahit hindi kami karapat-dapat. Maraming salamat talaga, Panginoon. Lord,
Sa oras na ito, idinudulog ko, hindi lang ako, Panginoon, kung hindi lahat kami, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo, Yes, O God. Lord. Dahil ikaw ang tunay na nakakaalam, nakakakilala, O God. At Lord, alam mo kung ano ang laman ng aming mga puso at isipan, O God. Tanggalin mo, Panginoon, ang lahat na sagabal, Panginoon, dahil ito ang oras para purihin at sampahin ka, Panginoon. Lord, kahit man sa aming mga awitin, O God, na ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan at maluwalhati, O God. And also, Lord, buong puso kami nagpapasalamat talaga, O God. Dahil, Lord, sa katawan, Pastor, Panginoon, na sinusustain mo, O God. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, alam namin na mahal namin siya, pero higit kang nagmamahal sa Kanya. Kaya, Salamat, Panginoon. salamat Thank you, talaga, O Jesus. God. Thank you, Lord, sa lahat na pagpapala mo sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, buong puso ako nagpapasalamat, Panginoon, na ini-extend mo, O God, ang karunungan, Panginoon, namin, lalo na sa aming pananampalataya sa iyo, O God. Dahil alam namin sa puso at isipan namin, O God, na Lord, Amen. magagawa namin ang mga bagay, pero hindi kami, O God, magtatagumpay kung hindi ka kasama, O God. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Thank you talaga, O God. At tinadalangin ko, Panginoon, O God, ang bawat isa ay magkaroon talaga ng desire, O God, na maglingkod sa iyo, Panginoon, dahil ang dikta ng mundong ito, O God, ay pansamantala lamang, O God, at hindi namin alam, Panginoon, na ito ay nakakasira sa amin. Samantala, O God, sa paglilingkod sa iyo ng buong puso, Panginoon, makakamtan namin, O God, ang Yes, tunay na Lord. kapayapaan, O God, at makasama ka namin, Panginoon, O God, pagdating Kasama ng kami sa panahon. inyo, Kaya, Panginoon. Panginoon, maraming salamat talaga, O God. Thank you, Lord, ang aming itinulog sa iyo, Panginoon. Pinasalamatan namin at pinasisinuhan ka, O God, sa iyong banal na dugo. Thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia sa ating mga cellphone sa Mateo 23 verse 1 to 26. Babalalaban sa mapagkunwari. Verse 1, pagkatapos nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, sinabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagbaliwanag ng kautusan ng Moises. 3. Kaya dapat inyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. 4. Pinatupad nila sa inyo ang mga napakabibigat nilang kautusan, ngunit sila mismo ay ayaw man lang kayong tulungan kahit nakauti. Ang lahat ng ginagawa nila ay pakitang tao lang at unang itinakita mo na kapag-kapag nila, nilalakdahan nila ang kanilang kriteria at hinahaba ng kalaylayan ng kanilang mga damit. 6. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa mga handaan at mga sinagoga. At gustong-gusto nilang batiin sila galang sa mga mataong lugar at tawaging guro. 8. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo magkakapatid at isa lang ang inyong guro. 9. At huwag ninyong tawagin amang sino man dito sa lupa dahil isa lang ang inyong amang nasa langit. 10. Huwag din kayong magpatawag na tagapagturo dahil isa lang ang inyong tagapagturo, wala nang iba kundi ang Mesiyas. 11. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang sinumang tinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Diyos at ang nagpapakababa ay tinataas ng Diyos. 13. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga pagkumwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao na magpabilang sa kasiya ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw magpabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, dinadaya ninyo ang mga biyuda upang makuha ang kanilang mga ari-arian at pinagtatakpan ninyo ang inyong mga masasamang ginagawa sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Dahil dito, tatanggap kayo ng mga mas mabigat na parusa. 15. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga pagkumwari, nilalakbay ninyo ang dagat at lupa, mahikayat lang ang isang tao sa inyong pananampalataya. Kapag may nahikayat na kayo, ginagawa rin siyang mas masahod pa sa inyo at mas karapat-dapat pang parusahan sa isaya. 16, sabay-sabay po tayo. Nakakaawa kayo mga bulag na nag-aakay. Tinituro ninyo na kung manunumpang isang tao sa templo,
Hindi niya ito kailangan tuparin, ngunit manunumpa siya sa gintong nasa templo. Dapat niya itong tuparin. Ang Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanya. 17 pa, until 26. 17. 17. Eighteen. 18. Itinuturo rin ninyo kung manunumpa ang isang tao sa altar, hindi niya ito kailangang tuparin. Ngunit kung manunumpa siya sa handog na nasa altar, dapat niya itong tuparin. 19. Mga bulan, ang mas mahalaga ang voluntar na ipapaganas sa ito. 20. Kaya nga kapag nanumpa ang isang tao sa altar, nanunumpa rin siya pati sa handog na nasa altar. 21. Kapag nanumpa siya sa templo, nanumpa rin siya sa Diyos na naninirahan doon. 23. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan. 22. At kapag nanumpa siya sa langit, nanumpa rin siya sa trono ng Diyos at sa Diyos mismo na nakaupo. 23. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo, kayo mga sukunwari. Ibigay nga ng matahan kami ang kulang ng mga pangpalsa. Hindi naman yung sinusunod ng mga sumunod ng Diyos, tungkol sa magiging makatarungan, makabagi, magiging tapat. Dapat na magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero huwag naman yung kaligtaan gawin ang mas mahalagang ito. 24. 24. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliit na insekto sa inyong inumin, ngunit lumululot naman kayo ng kamelyo. 25. Nakakaawa kayo ngayon tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayo mga magkunwari. Nililisun naman ang pag-aasasa at pinggan ay ngunit ang loob ng puso ninyo puno naman ang kasikiman at katakawan. 26. Sabay-sabay po tayo. Mga bulag na Pariseo, inisimulan ninyo ang usap ng tana at katwa at maging maliit din ang labas nito. Diyos ang magdadagdag ng pagpapala sa kanya sa Amen. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na God is good sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Amen. Hallelujah. At mapalad po tayo dahil inuna natin ang gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Halinan sama-sama. Hallelujah. Sama-sama natin awitan, purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Dahil siya lamang ang nararapat at karapat dapat na ating alayan ng ating pagpupuri. Amen. Hallelujah.
Kaya salamat, O God. Salamat, O Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Panginoon Lord God, sa anumang lungkot, O Panginoon Lord God, sa hirap, O Panginoon Lord God, na aming nararanasan, O Panginoon Lord God, Ikaw, O Panginoon Lord God, ang aming Diyos, O God. Ikaw ang aming Diyos, nakarapat dapat, O Panginoon Lord God, na aming papurihan, O Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Magbukas po tayo sa ating mga Biblia, sa ating mga gadgets. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 32. Kaya nga kung sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino man kumakain at uminom nito nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan, bakit marami sa inyo mahihina at may sakit at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinaparusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakalinaw ng sinabi. Kung tayo man ay pinarusahan o dinidisiplina ng Diyos, tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo ito. Kaya, grabe yung love ng Lord sa buhay natin dahil parati tayong binigyan ng chance, yung biyaya ng Diyos. Hallelujah. Tayo po yung lumulog sa Panginoon. Matawad po, Panginoon, sa mga kasalanan na nagawa namin sa isip, sa salita at sa gawa. Mga bagay o Diyos na hindi namin ginawa na pinapagawa niyo. Mga pinapagawa niyo na hindi namin nagawa, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos. Tunay, Panginoon, Lord, na kayo lamang magpatawad at maglinis sa aming mga puso sa oras na ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, Lord. As we partake, Lord God, this communion, O Diyos, linisin mo ang puso at mga isipan namin upang malaya kami makadulog sa iyo, O Diyos, sa pangalan ng Jesus. Sa 23, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo pa naman sa inyo nung gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. Itaas natin ang ating mga tinapay. At pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat po Diyos sa kapirasong tinapay na ito na simbolo ng inyong katawan na nabayubay sa krus at Kalbaryo. Salamat Lord sa inyong kababaang loob. Inalin niyo ang inyong buhay upang kami ay mapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, ipinapahayag ninyong kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Maraming salamat po, Diyos, sa katas ng ubas na ito na simbolo ng inyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Lord, sa bawat dugo na natigis na sa Kalbaryo, Panginoon, ay pinatawad niyo kami at nilinis mo kami at pinagaling mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, hindi ka aksidente na magkakasama ulit tayo ngayon. Hallelujah, So, amen. tayo po'y dumako na sa pagbibigay at pagbabalik ng ikapo. Share ko lang po yung 2 Corinto 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So yun po ay bukal sa puso nating pagbibigay. Sa Malakias 3 verse 10, dalhin ninyo ng buo ang inyong may kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito, kung hindi buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. So, ko lang natin kanina yung pinanta, di ba? Sabi sa kanta kanina, mahal na mahal kita, Panginoon, di ba? So, hindi lang po dapat kinakanta natin at hindi lang natin binibigkas. Dapat binibigyan po natin ng aksyon, di ba? Paano natin masasabing mahal na mahal natin ang Panginoon? Amen. Kung hindi Amen. tayo sumusunod, di ba? Sa ipinag-autos sa atin, di ba? So, sabi dun sa kanta, kailanman hindi kita ipagpapalit, di ba? Sabi, pagkat sa piling ko, mo'y langit, hindi nakakantahin, baka umalis kayo eh. Mahal na mahal kita, Panginoon, di ba? Sabi, hindi daw ipagpapalit, di ba? Napaka simpleng mga salita, pero di ba, kung ating iisipin, di ba, dapat may aksyon, dapat ginagawa talaga natin, di ba? Kasi mahirap sabihin na mahal ko ang Panginoon, di ba? Hindi naman ako nagbabalik, nagbibigay, di ba? Una, ang katwiran ng iba, hindi naman kailangan ng Panginoon, di ba? Yes, totoo, hindi kailangan ng Panginoon, siya nga yung nagbibigay, di ba? Kung tayo ay, kung minamahal natin ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon ay pag-ibig, di ba? So, magkaiba yung kahulugan ng pag-ibig at nagmamahal, di ba? So, pag-ibig, kabuuan, di ba? Sa ating buhay. So, kaya kailangan na ibalik natin, sumunod tayo na naaayon sa pinag-uutos ng Panginoon, hindi lang para sa sarili natin, kundi para dun sa iba, di ba? Para patuloy na lumabas yung gawain natin. At marami pa yung magkaroon ng pagkakilala, di ba, sa Panginoon at magkaroon ng salvation. Amen? So, ito po ang aking may share, ang pakabuti ng Panginoon, lalo sa buhay ni Pastor, nagagalak talaga kami bawat isa. Nakasama ulit natin sa Amen. Hallelujah. So, my special number 1. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Mahal na mahal ka talaga namin, Lord.
sa mga pag-favor, Panginoon Lord Jesus. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga kapatiran ko po, Panginoon Lord God.
God, na patuloy, Panginoon Lord God, tumutupad, Panginoon Lord Jesus, sumusunod sa nais mo po. Lord God, na kami makapagbalik ng ikapo, Panginoon Lord Jesus, makapagbigay ng bukal sa puso, Panginoon Lord God. Patuloy mo po, Panginoon Lord Jesus, gamitin ang Wind Jerusalem, Panginoon Lord Jesus, hallelujah, para sa ikalalago, ikatatagumpay, Panginoon Lord God, ng ating gawain, Panginoon Lord Jesus, ang marahil pa, Panginoon Lord God, hallelujah, ang maabot, Panginoon Lord Jesus, ng iyong mga salita sa pamagitan, Lord, ng tithes and offering nito, in the name of Jesus. Thank you, Lord, pagpalain mo po, Panginoon Lord Jesus, ang buhay ng bawat isa, Panginoon Lord God, at maraming salamat, Lord, sa kalakasang sinusustain mo araw-araw sa aming buhay, Panginoon Lord God, thank you sa pag-iingat mo po, Panginoon Lord God, at maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan, spiritually, Panginoon Lord God, miracle healing, physically, Panginoon Lord Jesus, thank you, Lord God, tunay yung napakabuti mo po, Panginoon Lord God, at karapat dapat kalaban namin, Panginoon Lord Jesus, pasalamatan at sambahin, Panginoon Lord God, habang kami may lakas, may kakayanan pa, Panginoon Lord God. Kaya maraming salamat, Lord. Hallelujah. In Jesus' name I pray. Amen. That's great. Lord, we thank you sa gabi ko na sama-sama kami uli, Lord. Amen. Pumunta sa Word of God at sama-sama kami uli, Lord, ng kinig ng inyong salita. Amen. Salamat sa pakikinig ninyo sa aming mga panalangin. Salamat sa kalakasan. Salamat sa Amen. Salamat, Lord, sa bibigay niyo sa amin ng karagdagang panahon para makapaglingkod sa Amen. at binibigay niyo po kami ng kaligayahan at kasiyahan sa paglingkod sa Amen. Thank you, Lord, for tonight, and we pray na alam namin na anointed ang word na ito. Amen. At we pray na ang Holy Spirit ang magbigay ng Rhema word Amen. para maalaman namin yung sinasabi ng Holy Spirit sa aming mga buhay sa mga panahon. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa lahat ng nag-pray. Nakabalik na po. Amen. Salamat ng Diyos. Napakabuti ng Lord. Ay, palagi na akong nandito, no? I think nung last Saturday ba nung April, ay pangatlong absent po sa church. Imagine, nakatatlong absent na ako. Since 2001 na absent. Hallelujah. Una yung na-stroke ako November 2016. Tapos pangalawa, nung Leia, nung ako'y na-COVID. Tapos yung itong pinakalas ay yung last week. At mahabang kwento kung ikikwento ko ngayon. Kaya punta muna tayo sa Word of God. Ang Word of God natin ngayon ay pagpapagaling ng Lord sa araw ng Sabat. Yung pagpapagaling ng Lord dito sa lalaking nahirapang maglakad dahil hindi makapunta sa may swimming pool Cavagis. Kaya ang nag-galit yung mga Pariseo kay Jesus dahil bakit daw siya pumunta doon para humingi ng healing sa Sabat? At bakit daw papalit bagong picture mo ngayon bakit daw si Jesus nagpapagaling sa araw ng Shabbat? Dapat sa Shabbat daw ay hindi nag-work. Especially, Jesus ay Jewish. Di ba? Ang mga rabbi, mga rabbinical, at mga rabbis ay gumawa sila ng law. Mga rabbi gumawa sila ng law, manang ruli, na yung parang sinobrahan nila yung utos. Sana yung utos ng Diyos you should keep the Sabbath, parang dinarihan na nila ng dinarihan. At parang minsan na si Jesus, minsan na criticize si Jesus na parang nagpapagaling ka, Shabbat ngayon, dapat di ka nagpapagaling ngayon. At sagot ni Jesus sa mga Pariseo, di ba nalaglag yung hayop ninyo sa balon?
sa araw ng Shabbat, di ba ilangan mo ninyo? Manong else, di ko alam kung alam mo ito, hindi. May Brit Mila ba sa Shabbat? Meron. Mas mataas ang Brit Mila, yung circumcision, kaysa sa Shabbat. Ibig sabihin, hindi lahat ay Shabbat. Para sa Law of Moses, mas mahalaga yung Brit kaysa Shabbat. Kasi trabaho yun, di ba? Oo, yun. Yung, dapat hindi ka nag-Brit Mila, Shabbat. Pero dahil yun ay, yung certes, yung circumcision is the sign of covenant with Abraham. Hindi kay Moses. But sa ibig sabihin, parang pinapakita ng Bible na mas mataas yung faith kaysa kay Moses. Si Moses ay, anong nire-represent nalang ni Moses? Na Charlie? Law, kautusan, di ba? Ang promise, grace. Si Abraham, grace. Naligtas siya, pero sa grace. Ang pangalan ni Moses, sundin ito, di ba? Yung narating kagabi, di ba? Kahit po kagabi. Yung kagabi, ang binasa natin yung mga kautusan na pagka ganito ginawa mo, papatayin ka. Sabi ko ba? Tayo. Pinatay na tayo noon. Buti na lang at parawan natin ngayon na Esther Kati ngayon yung bagong tipan. No? Kunwari, nung sa lumang tipan, Esther Kati, pag binura ako ng anak ko, pwede kong papatay. At legal. Yung kasi, ang sabi ng Bible, Sharia law parang sabi ng Bible ay ang sino mang magtungayaw o maglapastangan sa kanyang amat ina ay dapat patayin. Sabi doon sa Sir Lady, sino mang mangalun niya, dapat sunugin. Yung panahon nila doon, death penalty. Grabe mo. Hindi walang kapatapatawan. Kailangan buti na lang at sabi nito sa Oslo, ay nasa panahon na tayo ng biyaya. Amen. Sorry, kung tayo gusto tayo, Hindi ubos tayo. ubus tayo lahat. Lalo, mag-i-impose si Pastor Aglo, ako po, lagot tayo lahat. Kaya punta tayo sa verse na ito. Sabi tayo sa isa. Sa'yo natin yung verse. Word of God. Yan. Ang aking primary caregiver, Sir Kai. Napakanda naman natin. Yan ang aking tagad-tulak ng wheelchair ko papunta ng dasot pabalik. Tulog sa akin sa lahat ng nagasama ko sa aking tinitirhang bago. Ayaw makakita kami ng tawang papa. Sir Kai, kita mo ba yung porte ko doon sa likod? Meron mo kung nakikita doon. Porte ko na. Sa Porch. Saan yun? Kita mo yun? Ito yung tanong na yung column na yun. Paglabas. Tatlo yata. Hindi mo bilang? Kaya, may 5 yan. Saan natin yung verse? Sinabi ni Jesus sa kanya, kayo ka, kayo mo ang iyong higaan, lumamig ka. At gumaling ka agad ng lalaki. Dinala niya ang kanyang higaan at siya ay naglakad ng
nangyari ito sa araw ng Sabat. Diba? Ate Annabel, ito, lalaki ito, may problema sa paglalakad, hindi makalakad. No? Ang complaint niya, ang tanong ni Jesus nung makita niya itong lalaki ito, walang pangalan eh. Lagyan na natin ang pangalan, lagyan natin siguro, Ilyasar. Ilyasar, gusto mo bang gumaling? May sakit si Ilyasar. Ano sagot? Yes, siyempre. Obvious ba? Kasi, Obvious ba? Kamisan mga tao kasi na masakit na sabihin na Sir May kamisan may mga tao gusto nilang may sakit. Kasi yung awa, ayaw nilang gumaling. Mas sikat kapag kayo kinasakit. Hindi. May mga tao, kaya si Jesus, tinanong niya mo na, anong gusto mo? Sabi niya, gusto kong gumaling. Gusto mo bang gumaling? Sabi ng Lord. Sabi niya, ako gusto ko. Kaya lang, sabi na yung problema niya, kaya ginagalaw ng angel yung tubig. Pool yan eh. Kimalik na. Yung dito sa likod ni Sir Melody, Siluwang po. pool yan eh. Pulong siluwang. Siluwang po. Hindi wala. Pulong detached na yan. Detached na. Because Ang siluwang doon sa kahit na. si kaya tayo sa dulo. Oo. Detached na ito. Detached na pool. Kaya ayun sir, may mga kasabihan ng mga audio na pag gumalaw yung tubig at Annabel, Nagpapagaling. ay inaano ng angel daw yung tubig, yung unang magdadive, gagaling. At ang maganda doon sa Sir May, pagka nauna ka, gagaling ka talaga. Ang problema doon, pagka pakalawa, wala na. Salamat. Kaya pinag-usapan namin ni Pastor at Melody kagabi, sabi ko, anong ba yun? Paunahan? Yung mauna kayo, yung lang bibigyan, yung late hindi. Siguro mo, kaya mahirap mali eh. Amen ba? Amen ba? Sir Jonah? Ang ibig sabihin, ang ibig sabihin, yung parang localize yung healing, tapos yung healing, yung paunahan. First come, first serve. Walang extend. Kunwari ito, paralytic ko, paano nga naman makatakbo yung paralytic ko, di ba? Pag kumalaw ka, paano kaya ka nagalaw, di ba? Mali ba talaga na yung maghagis tayo sa may tubig? Kung wala kang kaibigang arpa na bubutas ng bubong ni Jesus. Ang ibig sabihin ay, pag wala kang kasama, wala naman tatapos sa'yo sa may tubig. Ito ang paniwala ng mga tao. At we can look at it sa different aspect. No? Yung iba-iba ang ating interpretation. Sherry, aga mo sa version pa. Sherry, I'm sorry. I'm sorry. Cherry, ang ibig sabihin, yung meron dalawang aspect ng perspective. Una, pwede din na yung nagpapagaling, pero the angel na nagkakalaw-paw. At talagang, gusto ng Lord, paunahan. Yung kung sinong mauna. Kung minsan gano'n ang buhay eh. Kung sinong nauna. Early bird catches the worms. Kasi pag late ka na, nakuha na yung mga worms. Naunahan. Dadating ka, nasaan yung mga worms? Nakuha na. Sa kanya. Pero pagka, maasok ka, ikaw muna. No? Grace. Diba? Grace.
Sabi mo, Grace, bate ba ako dito? Maraming words na yun. Dahil ikaw yung nauna, di ba? Yung parang, pwedeng ganun na interpretation natin. Or, pwedeng din, yung, ito yung science naman, yung paliwanag ni Professor Claire Fan. Ang sabi ni Professor Claire Fan, dahil yung the vegetable pool ay galing sa balon, kaya pag galing sa balon, pag nabulwak yung tubig, gumagala yung tubig. Yes. It's not necessarily angel doing the job. Wala na ba dyan eh? Yung natural. Kasi pagka nalabas yung tubig, yung nabulwak yung tubig. Kaya nagkakaroon ng paggalaw sa tubig. It's not necessarily science. It's not necessarily angelic na may angel na. Diwata, no? Ang sa kanilang ni Professor Kerr, ganyan talaga, yung nature, yung spring, pag nag-uman siya, umana yung tubig, wala kang gagalaw yung tubig. Na-GG mo ba? Diba? Parang, it makes sense. It makes sense. Kaya, pakibalik nga dun sa verse natin ngayon. Sabi niya, gumaling siya, anong nagawa niya nung siya gumaling? Yan ang kanyang higaan. Siya naglakad. Sabi, may higaan, nakahiga, tapos, di makalakad. Kasi naglakad na eh. Pero ang problema ng ang issues ng mga Pharisees, Brother Ben, ay bakit siya ba? Palagi si Jesus, ang concern niya ay yung human being, no? Amen. Hindi siya ba? Kasi kahit siya Lord, ang sabi ni Lord, Brother Ben, I am the Lord of Shabbat. Ibig sabihin, ibig niya sabihin, Mas mataas siya sa Shabbat. Hindi. Tapos si Sabbath is made for men, not meant for Sabbath. Ano yung sabihin? Ginawa ng Diyos ang Sabbath para makapagpahinga ang tao. Amen. Hindi baliktad. Ano yung sabihin ng pastor na baliktad? Hindi yung i-slave mo yung tao para ikulong mo sa Shabbat. Hindi, it doesn't necessarily that means. Ang ibig sabihin ng Shabbat is an inner rest, inner peace. Ano, very physical rejuvenation. Baka na rin, pagod ka, hanggang alas na nalabada, mas dapat sa bahat, nagulog natin. Ano sasabihin mo? Nagulog ko today dahil it's Sabbath. But when you give rest to yourself, it doesn't necessarily mean that you're selfish. When you give rest to yourself, that means you love yourself. Ang sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. Ang pinakamahalaga doon sa statement na yun, kung saan, we cannot really love our neighbors because we don't know how to love ourselves. Diba? Kung saan, Sister Jen, napakadali magpuyat. Mas madali magpuyat kaysa matulog. Sa mundo natin ngayon, sa arrival ng smartphones at mga gadgets, mas madaling magising kaysa matulog. Kaya nang pagdating ko sa Israel, nung bago ko dumating sa Israel, 9 hours, 10 hours na tulog ko. Ang dama. Pagdating ko sa Israel, ang first work ko, night shift. Nasira ako. Hanggang ngayon, yun na naibalik. Kaya napakala ko pala natin, Maya, na ma-maintain yung consistent na sleeping hours. Sabi, kahit natawanan ka na ng
beauty hours o kung ano. Basta sleeping hours. Dahil sleeping rejuvenates all your body organ. Yes. Pagka wala ka ng pahinga, wala ka ng tulog, bibigay lahat tulad ng katawan ko, puso, maraming ano yan yung stress factor. Kaya mahirap ng pastor kalbo. Kasi, syempre, hindi, maraming bagay na hindi na kailangan sabihin. Pero ang ibig sabihin, syempre marami kang dadalhin, hindi para hindi sa iyo. At kailangan dalhin. Ayun, punta tayo sa susunod. Hindi natulad ng Ama, kung sino man, ngunit binigay niya sa anak ang lahat ng hatol. Sa gayon, ang lahat ay papalagan sa o, diba? Nasaan na daw ang pagkatol? God the Son. Nasa God the Son. Diba? Anong effort? Diba? Ang akala ng mga Udyo, ang main judge ay ang God the Father. Diba? God the Father. Pero sabi ni Jesus, ang paghatol ay ibinigay na kay Jesus. Kaya papansin natin na Sir Lea na ito mo yung mga tao yung nandito ba kayo last week? Si Pastor Ann, ang heart niya talaga ay evangelism ng lahat. At katulad namin maraming maka-Israel, nakikita natin ang talagang last frontier, yung last na bibig-bipin ng Lord sa Kingdom of God ay hindi Islam. Hudyo. Kaya yung Israel ministry, yung ginagawa natin na tayo mga born again nag-worship dito, ito talaga yung pinagpagawa ng Diyos sa Pilipino. At ito yung isa sa mga, huwag naman sabihin natin isa lang, no? Isa sa mga napakahalaga na ministry ay Jewish evangelism. At baby, ang gagamitin ng Diyos ay mga Pilipino. Kaya naintindihan ko na hindi na nagpaparating ang kaaway ng Pilipino sa Israel. Dahil naiisip ng kaaway, kung nadagdagan ng mga Pilipino, ma-born again, madagdagan ng mga kaaway ko. Maraming magdadala ng Jesus sa mga pamilya ng mga Hudyo sa bahay ko. Dahil masipag itong mga Pilipino na ito na magbantay. Hallelujah. Lahat ng bahay napapagpapad. Napapasok. Kaya yung tinatawag na presence ministry. Alam mo yung presence ministry kabagis? Ibig sabihin ng presence ministry, hindi tayo nagsasalita, diba? Pero dala-dala mo si Jesus. Amen. Tapos pag nakikita ka nila, nasa isip nila, mention Yeshu, Tumtam. Ito, naniniwala kay Jesus. Sila ang bait. Pero at least nababanggit niyo sa utak niya, Jesus. Sino si Jesus? Ang sabi ng mga Hudyo, manang papalit, sabi ng mga kay Jesus sa mga Hudyo, itong si Jesus, sabi ng mga Pilipino, ng mga Muslim, muli nang nabuhay. Patay. Sabi niya, ang paniwala nila, muling nabuhay. Yung pag-iisip nila, ang mission ang mission ng kaaway, alisin yung Jesus sa utak ng Hudyo. Jesus, huwag dumaan sa puso
at isip at diwa ng Hudyo ang pangalang Jesus. Kaya nga natawag nila kay Jesus, hindi Yeshua. Yeshu. Ang ibig sabihin, Yud Shen Ba ay let's forget about Him. Kalimutan siya. Kaya lang, ano mga kalimutan? Nagtagalinis sa Gilinis para kay Yeshu. Diba, Edison? Nakikita nila na, yung Bible niya, may New Testament, mali yung Bible niya. Diba? Yung nakikita ng mga Hudyo. Yung Bible ko na, Old Testament lang. Kala ko allowed yung Bible ko sa religious house dahil Old Testament hindi Tanakh. Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketubim. Yung buong Old Testament. Kaya lang, dito tayo mga status pag may nag-gusto akong verse, hina-highlight ko na disrespect daw yun. Kaya sabi sa akin na Charlie, please bring this outside in the electric box. Ayaw nilang ilagay yung aking... disrespect ko. Dapat pala, kinikis lang yun. Hindi kinukuhitan na sinusunod. Hindi sinubulatan, hindi kinukuhitan. Kaya ako mahilig ko na yung may nag-gusto na palang verse. Ay gusto highlight. Pero yung sabi dito, ang pagkakadol ay ibinigay na kay Jesus Christ. Ibig sabihin, ang Father, hindi siya ang maghahatol sa Hudyo. Sino? Okay. Dito tayo sa, may tatlong patotoo kay Jesus Christ. Una, si Juan. Si John, si John, ay sikat yung ministry niya bago pumasok si Jesus. Alam mo ba yan, Sister Cathy, na mas nauna si Jesus na mag-start ng kanyang preaching ministry kaysa kay Jesus, diba? Batang-bata pa lang siya, nasa wilderness na siya, tapos ang sabi ng maraming mga Messianic Jews, siya ay Essenic, yung part siya ng Jews na umalis sa mga sons of light na kasama ng mga Qumranic. Paliwanag. Na nakatira sa Qumran. Kaya lang, naging popular siya dahil make the way of the Lord straight. Prepare a path for Him. Yun ang calling niya. Narinig niya ang Lord na yun ang pinapagawa. Tapos, siya yung parang clarion call. Siya yung parang nagsasabi na, paparating na ang Messiah. Sabi niya, hindi siya ang Messiah. Dadating ang Messiah. He must increase, I must decrease. Kailangan siya ang sumikat. Ako dapat ay hindi ako sisikat. Sa panahon niya, ang masikat si John. Kaysa kay Jesus. Mas maraming followers si John kaysa kay Jesus. Kung si John ay nasa 1,000 na, si Jesus 12 pa lang. Hindi magkapantay sila. Mas popular si John. Ngayon, ang sabi ni Jesus, meron pang another testimony na ako ang magja-judge. Una, si John. Pangalawa, yung works, di ba, si Jesus gumawa ng mga signs. Sister Kai, anong first sign niya kung naalala mo pa, John chapter 2? Anong ginawa niyong first sign? Turning water into wine. Yeah, yun ang kanyang first sign. Diba yung miracle na ginawa niya sa Cana, yung Galilee. Sabi niya, ang Father mismo nagpapatotoo sa akin
Tapos si Jesus mismo, sabi niya, tinatanggap ko yung aking patotoo. Ako, nagpapatotoo ako sa sarili ko. Na ang ginagawa ko ay galing sa Diyos. Diba? Si Sir Annabelle. Siya mismo, pangatlong testimony. Kaya lang, ang problema, yung testimony ni Jesus was rejected and the testimony of Moses was accepted. Para sa mga Hudyo, Sister May, mas mataas si Moses, Moshe Rabbeinu, kaysa kay Jesus. Yes. At yun ang mali. Dahil si Moses, kaparehas natin tao na. Si Jonah, si Jesus, ay God the Son. Yes. Hindi parehas. Hindi magkapantay. Si Moses ay ginamit ng Diyos para dalhin yung Torah. Si God the Son, ang nangusap sa magitan ni Moses. Yung mga sinasabi ni Moses, si God the Son, ang nagsabi sa kanya. Na, maliwanag ba yun, Manang Esther, na ang connection natin, kumisan sabi nila tayo itong taon, sa totoo lang, ang mga Hudyo ang ibulbal. Dahil sa atin, nakikita natin na si Jesus ay God. Sila, their eyes, until now, are blinded. Meron lang nilang ilan. Meron tayo na Messianic Jews, na Sister Cherry, na mga Jewish na nakilala kay Jesus Christ bilang Diyos. Amen. Iba na yun. At as much as possible, Sister Grace, ang tawag ko sa kanila, Messianic Jews, ayaw ko sa kanila. Kasi kamisan pagka, kahit na ang kaniwala nila ay katulad natin, ayaw kong maging magkapares tayo. Gusto ko pa rin na yung Messianic Jew, hindi nakain ng baboy, nagkikip ng Shabbat, nagkikip ng peace. Gusto ko pa rin. Gusto ko ako, Christian. Ako kumakain ng baboy, ako nagtatrabaho sa Shabbat. Dahil hindi naman kumain sa akin ng Diyos yun eh. Yeah. Pero si Jenny, gusto ko sa Hudyo na nakakilala kay Jesus, pagpatuloy niyo yung maging Hudyo niya. Amen. Huwag siyang mag-acting na pupunta siya dito sa church natin, at amen. Hindi, gusto ko sa Shabbat siya pupunta siya. Doon ko mag-share. Ang ibig sabihin, ipagpatuloy mo yung Jewish tradition. Dahil yun ang tawag mo sa inyo. Kasi kung minsan, yung ibang Jews, hindi mo more na dahil nakita nila yung Messianic Jew, Christian yun eh. Christian no? Pero si Alan, nataas ng kamay, hindi nagkaganyan. Gusto ko yung mga Messianic Jews, ay meron pa rin yung masigasig ka rin, magsuot ka pa rin ng sit-sit. Hindi na yun dahil pupunta ka sa impyerno, dahil sign yun ang iyong pagiging Jew. Naliwanan ba yun? Sinabi nila, ayaw ko silang maging Christian katulad ko. Kahit na sila siya Jew, break mo lang kami, break. Bakit mo alisin? Ang mahalaga sa akin, si Jesus ang sentro ng buhay na nila. Maliwanag ba yan? Kunwari nag-celebrate sila ng Pesa, hindi na kami. Ang nasa isip nila, ito yung dugo ni Jesus ko. Yung dugo ni Jesus doon sa may pintuan ng amba. Ito yun. Kasi bakit yun ang gusto mong mangyari? Para sila ang maging ilaw sa kapwa. Kasi pag ginaya nila ako, hindi sabi ng mga Hudyo, tingnan mo, naging Christian ka na. Anong dinrenos ka ni Pastor Alat? Kung anong pinatukan mo? Hindi, I want you to continue to become Jewish. Jewish. Gawin mo lahat ng pero
Pwede mo kasing gawin yung Shabbat in the light of Jesus Christ. Yung Sabbath mo ngayon, totoong rest na in that. Hindi na yung kailangan ko punta ng sinagogue na punta ko na impyerno, hindi ko po yung sinagogue. Yung hindi. Pupunta ka ng sinagogue, punta ko ng sinagogue, worship the Lord, at baka bigyan ako ng Lord ng opportunity na may makinig sa akin tungkol about Yeshua. Wala na, naintindihan ko ba ng Jen? Dahil kung minsan, akala nila pagka, yung Jewish evangelism is gawin nating Christian, yung Udyo na. I don't like that. That's mas na gusto ko may mga Udyo dito, ayaw ko silang maging part ng church. Gusto, bakit? Gusto ko doon sila sa kapwa nila. Magsama-sama, yung Messianic Jews, doon sila. Pero kung isa kasi, ang ayaw ko na, yung pag naging magkatulad na tayo. Yung Messianic Jew, naalis na yung Jews' identity, ayaw nang mag-Shabbat, ayaw nang magpatuli, ayaw nang mag-feast. Hindi nang malaya na ako eh. Totoong malaya ka na. Kaya lang pag inalis mo yung Jewish tradition, paano natin gawin yung mga iba? Di sasabihin niya, ito, dati kang Jewish, Gentile ka na kayo. Hindi siya ma-attract sa gospel. Ano ang gawin natin? Gusto kong, they should remain. They should remain there. Huwag silang yung very radical na dapat makita mo pa rin yung ang Jewish purpose ng Diyos kasi makilala ng Jew si Jesus. Hindi magpalit ang religion. Dahil ang tagapagligtas ay hindi naman pagiging Jew o pagiging Christian. Ang tagapagligtas ay magkakaroon ng Yeshua. Lord, we thank you for tonight. I pray, Lord, sa word na ito na napakahaba ay may naiwan sa atin. We pray, Lord, na ang mga bagay na iniwan niyo sa amin, especially yung calling namin as Filipinos, magdala ng presence, ministry of the gospel of Jesus Christ sa Jewish people ay maging active and alive sa every caregivers, sa every cleaners, sa every Lord Filipino na nagdadala ng inyong Panginoon. Lord, we thank you dahil sa lahat ng lahi, higit sa mga Indian, Sri Lankan, Indian, at kanong panglahi, ay pinili niyo ang Pilipino na magdala ng mabuting balita sa mga Hudyo in these last days. Amen. We give you glory, Father, in Jesus' name. Tayo na magsalita. Amen. Ang lahat na mayon for 3 minutes ka. Narinig mo lang ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay kapit sa Diyos sa sinakot sa usay sa ating mga kasalanan. Siya ay patay na hirap sa kanila sa kamatayan. Ang sino pang maniwala sa mabuting balita ito ay maliligtas. Subalit bago natin paniwalaan ang mabuting balita, kailangan na natin kilalanin sa ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao na kasalanan at ay walang kasalanan dahil sa sakay na may unang uso na sabi ng Diyos ay huwag kainin. Ito ay ang unang malaman sunod sa pagpusiyang masama. Sinuway niya dahil ang utos ng Diyos at siya ay nagkasala. At dahil ang lahat ng tao ay nagyabayagan, ang lahat ay ginanang kasalanan. May apat na katibayan na ikaw ay makasalanan. Una, ang pagkatakot ay resulta ng kasalanan. Kaya ikaw ay may takot na ikaw ay makasalanan. Ikalawa, ang pagkabuli ay resulta ng kasalanan. Kaya ikaw ay namumuli, ikaw ay makasalanan. Ikatlo, ang mga kahiratan ay resulta ng kasalanan. Kaya kung may kapsirang ay ikaw ay makasalanan.
Ika-apat, ang kamatayan ay resulta ng kasalanan. Ang lahat ay sigurado mamatay ay naging ng panahon. Ang tao ng kasalanan ay hindi na magtatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkamuhi at mga paghihirap. Siya ay natapos at narusahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, hanggang sa impyerno ay isang lugar na kapag umitan ka ng kabusado ay hindi ka na makakalabas pa. Ito ang destinasyon ng taong makasalanan. Siya ay nakatulan at sinatapos din yan para walang ibang paghihirap. Paano tayo makakaiwas sa ganitong destinasyon? Una sa lahat, ang ating mga kasalanan ay dapat makatawan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kailangan mamatay para sa atin upang ating mga kasalanan ay makatawan. Subalit ang lahat ay pinakayanan, walang pwedeng mamatay sama sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Kaya sa Jesus na nagpapagiging sa pinakayanan, siya ay pinanganak ng matuloy, walang bahay na kasalanan, pinag-iisip sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pinanganak sa pamamagitan ni Virgen Maria. Siya ay anak sa krus at namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung mananampalataya ka sa mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw ay patunawarin ng liligtas. Magsisiyan mo ang iyong kasalanan ng kapit si Jesus sa iyong puso at ikaw ay patunawarin ng liligtas kung maniniwala ka sa kamatayan at muling makabuhay ni Jesus para sa iyo. Ako po tayo sa pangbukas ng panalangin. Maraming salamat ang mga Lord God sa gabi ko, Lord God, sa mga narinig po namin na salita mo, Lord God, ay binahagi ni Pastor Alan, Lord God. Lord, thank you, Lord God, at pinadala mo yung buktong na anak ko, Lord God, para, O Lord God, mailigtas ang bawat isa sa amin. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin, O Lord God, na magbahagi ng salita sa mga Israelites, O Lord God, sa aming mga amo, O Lord God, in the name of Jesus. And Lord, we pray na tanggalin mo ang mga blindfold sa mga mata po nila, O Lord God, mapagpugay ang mata po nila, O Lord God, na ikaw, Diyos, O Lord God, sa kanilang mga buhay na matagal na nila hinihintay ang mga, O Lord God. Lord, salamat, O Lord God, sa lahat-lahat ng katakilaan mo sa buhay namin, O Lord God, salamat, O Lord God, dahil, O Lord God, matagal mo na kami napatawad, O Lord God, sa kanila, O Lord God, ng mga nagawa namin kasalanan, O Lord God. Lord, patuloy ka namin sasambahin at pupurihin at itinataas sa aming mga buhay. At panalangin po namin, O Lord God, sa bawat isa, O Lord God, na matiwasay, O Lord God, na makakauwi, O Lord God, sa aming mga apartment ngayong gabi, O Lord God, na lahat, O Lord God, ng immigration sa labas, O Lord God, ay aalis na at hindi makikita, O Lord God, ang mga kapatiran po namin. Kaya offer, O Lord God, ang bawat kapatiran po namin, O Lord God, na narito, O Lord God, na safe and sound kami, O Lord God, lahat na makakauwi ang mamaya. Thank you so much, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Taas natin ang ating mga kamay. Paghariin ninyo sa mga puso nyo ang kapayapaan ni Kristo sapagkat bilang mga bahagi ng isang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging mapagpasalamat. Amen. Tayo po ay umupo sa ating announcement. Amen. Panginoon ng Panginoon, doon sa mensahe kanina, na ang purpose talaga actually ng Lord sa atin as mga caregivers. That's why kailangan natin mag-share ng gospel. Dahil bakit tayo mag-share? Kasi po parang yung tayo na born again, makakilala din sa Panginoon ng ating siyungan, sila yung witness sa loob ng tahanan ng mga Jewish people. Makita dapat sa atin na tayo po ay good testimony na we are bringing the love of Jesus to every household sa mga Jewish people. Kaya yun ang purpose ng Lord. Bakit po tayo na born again? Bakit tayo nagkaroon ng relationship sa Panginoon? Yun ang pinaka-importante na dapat yun ang huwag nating kaligtaan sa ating mga buhay bilang mananampalataya na kaya ako pala nakakilala sa Panginoon, meron parang ako dapat gagawin. Meron akong purpose. Meron akong assignment. No? Dapat kasi, we need to fulfill the task, the assignment of God sa bawat isa sa atin. Kasi, kaya tayo nandito sa Israel, not only earning money, but yung task na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sabi last week ko na remember yung preaching
kung nakats natin yung mga preaching is, ang gusto niya na ma-born again, makakilala tayo sa Panginoon, we will bring gospel to the Jewish people na makapag-share tayo. No? Kaya kasi ang gusto niya, meron tayong knowledge. No? Meron tayong knowledge about Jesus, about bakit sila. Bakit si Yeshua yung Masiya dadalhin natin sa household ng mga Jewish? Because Yeshua yung Masiya is salvation. We bring salvation to the household of these Jewish people. Yun ang task natin na dapat na maintindihan natin, kaya pala ako, nakilala na ako sa Panginoon kasi yun pala ang task ko. At don't forget to share also to the Filipino people. Kasi dapat yung ibang mga Pilipino makakilala din po sila. Sayang, di ba? Na makauwi, kagaya nitong ilang araw na, ang daming napauwi sa Pilipinas. Nakauwi sila na they are bringing natin and going back for nothing. Alam niyo ba yun? Kahit ang daming mga investment sa Pilipinas, pero wala kang nagawa dito. Sayang, dinala ka ng Lord dito, siniran ka ng gospel, hindi mo pinapakinggan yung gospel, you ignore the gospel na sinare sa iyo, tapos hindi pa na-fulfill yung task na assignment dapat sa iyo. Huwag natin i-reject yung salvation na binigay sa atin ng Diyos. Because merong judgment ang Lord. Garap natin, Panginoon, we will face the judgment. Remember na pagdating ni Jesus, the second coming of Jesus is not a Savior anymore. He is a judge. Kaya nga sabi niya, i-judge ko kayo according sa inyong ginawa, sa inyong sinasabi. Kung ano yung ginagawa natin, ano yung assignment na pinapagawa ng Diyos sa atin, kung na-fulfill ba yung assignment natin. Tandaan natin, marami na naka-away itong ilang araw lang. Naka-uwi sila na walang madala. Sayang, wala pa silang nagawa, iniwan ng Israel. Kung saan mo walang ibang anak, walang dignidad ang pangalan nila na umalis ng Israel. Parang nagtanim sila dito ng bad image ang naiwan sa Israel. Dapat sa atin, mga believers, ang maiwan natin sa Israel or sa mga employer natin. Wow, sasabihin niya, I remember sa employer ko, sabihin sa na, uy, angel ko yun. Yung ko na yun, yung caregiver ko na yun. O yung tagalinis ko na yun. Kasi talagang nakasmile parati kahit pagod na siya sa utos ko. Diba? Dapat yung mga naiiwan natin dito na sabi pa kagabi, senior sa akin, Sister Esther, kagabi sa Bible study na pinipilit niya yung kanyang anak ng amo niya na anuhin si Jesus. Sabi niya, remember, ma-remember mo ako pag si Jesus ay dumating na makapagsabi na, uy, ito yung sinabi ni Esther sa akin na Messiah, na pilit kong i-reject. Dapat yun ang maitanim, ma-remember ng ating mga employers. Hindi yung ang ma-remember na nag-entrust sa iyo ng mga visa card, na ubus mo yung laman ng visa card. I hope na yun. No? Hindi yung mga ganyan, mga bad words ang maiwan. Image na ating maiiwan sa mga Jewish people. Amen? Yan task. Dapat remember. Kaya, bakit po tayo nagsishare? Alam mo doon sa mga nakarating na yung iba dito, tapos parati kong pinapalo up. Alam mo, sasabihin, kasi ate, may trabaho ako, kasi pastora, may ganito. Wala naman tayo magagawa. Talagang, nila yon, decision. Diba? Umalis sila na walang big. Sabi pa na po, kahit underwear, walang madala. Dahil halos sila sipain ng mga immigration. Diba? Dapat hindi ganun yung image natin sa Israel. No?
na kahit halimbawa man tayo, ang sabi natin, ang iniwan natin, nagpunla tayo ng Word of God. Meron tayong pinunla dito sa Israel na Word of God. At may nasalinan tayo. Diba? Na pagdating ni Jesus, may Filipino church pa rin sa Israel. Ma-remember ni Jesus, Filipino church, meron nag-spread ng gospel. Meron pang na-save na mga matatanda. Dapat yun ang ating. Kasi, Pastor Ad, ang goal niya na ma-born again. And after ma-born again is, gusto niya yung mga Hudyo. Parang aggressive siya na kailangan daw masirang agad natin mga Hudyo. So sabihin ko sana sa kanya, Pastor, hindi naman ganun. Hindi mo naman sila pwedeng ligligay na maniwala na kay Jesus. Hindi ganun. Kaya nga, in-explain mo sa kanya, napakunti kasi nag-send siya sa akin about evangelism, may mga lesson, may libro siya din sa akin. Tapos, sabi ko sa kanya, hindi ganun kadali. Kailangan muna mag-ano kami ng relationship. Tapos, liat-liat. Tingnan mo si Esther, nakapag-share na siya sa mga anak ng amo niya. Tapos sasabihin pa niya, Braka, makinig ka sa akin. Sasabihin pa niya, imagine ka. Kaya, ganun yung mga matatanda natin. Dapat, bago mawala sila sa daigdig, yung last breath nila, dapat mahabol mo yung huling hininga niya, mahabol mo about Jesus. Ima, last minute, 1 seconds na lang ima, tanggapin mo si Yeshua yung Masiya. Now! Agad, ima, para pagkalisan mo dito, pagputol lang yung hininga, na kay Jesus ka na. Dapat ganun. Kaya bantayan niyo yung mga matatanda mo. Ima, remember Yeshua yung Masiya, the salvation. Dapat yun. Ako may nag-antay na sa akin. Si Simka, si Lola Simka, yung aking matanda noon. Hindi ko siya kinantanan hanggang hindi siya mag-amin sa akin. Sabi ko, Yeshua yung Masiya at Ima. Pagka kinabukasan, namatay na siya, tinawagan na ako ng anak. Bahala na si Lord. Sabi ko kung ano yun, saan siya. Basta. Sabi ko, Emma, tanggapin mo. Every night, pag umalis ako ng Hadasa, pinapatanggap ko siya. Nag-i-email naman siya kay Jesus. Sabi ko, tiyak ako, Lord, nasa sa ila. Kaya, yun ang ating task na ibigay ng Diyos. Amen? Kaya, dapat ganoon ang ating mga thinking natin sa ating mga buhay. Amen? Ang ating mga announcement is, yung ating prayer and fasting continues po every Wednesday. Don't forget to pray our pastor. We need a miracle. We know that God is always working the miracle because it's the miracle working God. Kung paano siya naghimala noon, maghihimala siya hanggang ngayon. No? Ang Diyos ay patuloy na i-sustain. Kailangan natin ang pastor natin dito sa Israel na mag-overseer sa mga outreaches sa atin din na mga members, mga leaders na ma-train pa niya tayo. No? Kasi kailangan natin. Don't forget to include in your devotion si Pastor Alan kung may sakit. No? I-involve natin sa ating mga prayers, sa mga prayer and fasting po natin. Amen? And don't forget to pray for our school workers. Diba? School of workers. And don't forget to pray also sa mga upuan. Wala na. Lusang natatakot sila. Pag-pray natin, nabigyan pa tayo ng courage ng Lord. Alam kong hindi madali. No? Nasa battle tayo ngayon ng takot. No? Ang dami-dami. Ayaw na pumunta siyempre, natatakot. Hindi naman natin maiwasan yun. Diba? Kasi gusto pa natin mag-stay dito. Pero kailangan natin ipag-pray talaga natin sa Panginoon. Pray for God na ang Lord talaga mag-intervene, mag-protect, mag-cover sa mga taong gustong pumunta sa iglesia. No? Kasi iba din yung Kasi alam mo, pag sa bahay ka nag-online, hindi ka naman makapofocus. Diba? Kasi ang dami mong gagawin, ang dami mong gagawin. Amen? Always to involved tayo sa mga online Bible study, online prayer. Ang dami-dami mga tao, tatawagan mo, hindi sila sumasagot. Pero pag makipag-chismisan,
Ang haba ng oras. Alam mo, ito parang pinagtataka ko. Pagka makalangit na gawain, wala silang time. Pagka chismisa ng chismis, may time. Amen. Alam mo, mag-involve tayo sa prayer, mag-involve tayo sa Bible study. Because someday, ikaw din ang makikinabang niyan. Hindi kami na nagtuturo, hindi kami na nandyan sa Bible study na nagtuturo, kundi tayo, ikaw mismo, at pati ang iyong pamilya. At maliban yung nagtuturo ka, pagka dumating ang problema, hindi ka naliliglig. Kasi, alam mo actually, sa panahon ngayon, ligligan na. Kahit saan tayo tumingin, kahit saan ka pupunta na bansa, nililiglig. Wala na tayong pupuntahan ngayon. This is the great awakening. Parang sabi ng Diyos, anak, wake up! This is the time to involve yourselves. Pero tayo, habang ligligan, habang matindi ang situation, lalo tayong lumalayo sa Diyos. Instead na lalo tayong kapit, kasi kapitan ka ni Lord, hinahawakan tayo actually ni Lord. Pero, ikaw ang bumibitiw kay Lord. Sabi ng Lord, anak, hinihila ka ng Lord dito, ikaw naman, hila ka din naman dito. Ganyan ang buhay ng spiritual life ng mga believers. Kasi kung totoo kang believers, talagang unahin mo yung Lord. Love na love mo ang Lord. Kasi love ka kaya ng Lord. Bakit? Ang nagbigay sa iyo ng strength ang Lord. Ang hininga mo pagising mo sa umaga, ang protection, ang may strength ka pa. Diba? Ang Lord. Everything comes from God. Wala tayo. Wala tayong ambag sa Panginoon, kundi lahat yan galing sa Panginoon. Bakit ko in-express sa inyo? Para magkaroon tayo ng more desire to draw closer to the Lord. Kasi ang Lord, nag-draw closer sa atin, tayo lumalayo. Ang Lord, panay ang lapit, draw sa atin, tayo layo sa Lord. Amen? At saka, yung wala tayong rest, naubos yung ating strength sa pagod. Diba? Napapagod tayo. Kasi pwede naman tayo maglaan talaga ng time. 6 days mag-work, from 7 days, pahinga mo naman yan, katawan mo na yan. Kasi yung katawan, tandaan mo, lalo pagka mga 40s pa tayo, okay, 30s, malakas pa tayo. Pero pagdating natin ng, dahan-dahan na yung ating mga strength, pababa na yan. Sinong kailangan natin? Ang Diyos kailangan natin parati. Kasi siya lang ang magbigay. Amen? Kaya i-involve natin ang ating, kaya we challenge you to involve yourselves, no? Sa mga gawain. At yung mga prayer and fasting, mag-involve tayo. Kasi kung parati tayo natatakot, involve to the prayer. Fasting. Para ma-strengthen yung ating spiritual. Magkaroon tayo ng more courage sa Panginoon. Amen? At yung ating anniversary ng Win ni Tanya is coming last Friday, Pastor? Last Friday of February. Kailangan po, lahat ng Friday is yung, nakalista nung kay Sister Lynn, mag-join po tayo doon. Pag-pray nyo ako, akong speaker doon. Pag-pray nyo ako na ang Lord ang magbigay talaga ng kabuuhan ng aking mensahe. Diba? Para naman ma-encourage, ma-challenge din natin ang nagawin ni Tanya. Amen? Kaya, yun po, we need to, kung ngayon nag-pray ka ng 5, bukas 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, every day, magdagdagan mo. Amen? Mag-involve po tayo sa mga online. God bless everyone. Amen.